ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ito, tanong ng isang matanda. Alam nyo, pag matanda ng kagaya ko, minsan iba na ang isip natin eh. Hindi mo matututulan yun, iba na. At isa sa ating ikinukonsider pag matanda na, yung para bang tinatanggap na nating malapit na tayong mawala sa mundo, ano po? As we grow old, we are being prepared by our emotions to accept that one day, a time in our lives, tayo po papanaw na sa mundong ito. Yung rayuma, yung sakit ng likod, yung hindi ka na makatagal na nakaupo, gusto mo humiga, na rin makatagal ng lakad. Ngayon, tayo po, yung nararamdaman natin sa ating sarili, kuminsan, yan po ay nagpapatunay sa atin na unti-unti, hahakbang tayo papunta sa hukay. Yan po ang kalagayan natin. Ngayon, siguro, tama yung tanong ng ating kapatid na matanda, na bago tayo mamatay, paano tayo maliligtas sa kasalanan, sa kasamaan, sa mga paggawa ng nakakasuklam sa Diyos? Dahil dalawang klase po ang kasalanang nagagawa ng tao. Alamin po natin muna ito. Kasi kung kasalanan lang na ordinaryong kasalanan, hindi po naiiwasan yan. Lahat po ng tao ay nagkakasala. Pakinggan nyo, sa 8:46 ng unang hari, ganito po ang nakasulat. Kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala. Ayon. Sinabi po ng Biblia, walang tao na di nagkakasala. Ibig sabihin, basta tao, tukanti tao, nagkakasala po yan. Walang sino man sa inyo ngayon dito na makakatindig sa aking harap na kayo hindi nagkakasala. At kung meron mang isang tao rito ngayong magsasabing hindi siya nagkakasala, ang akusasyon sa kanya ng Biblia ay ganito. Pakinggan niyo sa 1:8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Ayun. Inaamin niyo po ba yung salita na yon, mga kababayan? Sabi ng Biblia, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Bakit? Kasi nga sabi ng Diyos, walang tao na hindi nagkakasala eh. Kaya sino man ang magsabi na siya hindi nagkakasala, lumalabas, marunong pa siya sa Diyos. Di ba ganoon, mga kababayan? Ang sabi ng Diyos, walang tao na hindi nagkakasala. Tapos may lilitaw ngayon, magpapanggap siya, walang kasalanan. Dinadaya niya sarili niya. Ayun. At hindi totoo yung sinasabi niya. Pero magtataka kayo, may babasahin akong talata. Pakinggan niyo ang talatang ito sa 5. Ang sino bang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Ayon. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos, hindi ho si Kristo lang ito ho. Kasi sabi nung iba, si Kristo raw anak ng Diyos. Yun daw ang tinutukoy doon. Ito ho, hindi eh. Ito, pangkalahatang pangungusap ito eh.
ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya'y hindi maaaring magkasala Bakit? sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Oh. Meron pala naman palang mga tao hindi nagkakasala. Bagaman kanina nabasa natin, walang tao na hindi nagkakasala. Lalabas parang kontradiksyon na iiwan muna ho natin yan. Aalamin ho natin yung ating papaksain ngayon kung paano ang tao maliligtas sa kasalanan. Umpisahan po natin. Ilan hong uri ng kasalanan ang nagagawa ng isang tao sa harap ng Diyos? Pakinggan niyo po sa unang Juan 5:16. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Kita nyo kung makita ang wika ng sino man ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, idalangin siya at bibigyan ng Diyos ng buhay ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang mortal o ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin pa niya. Dalawang klase po pala ang kasalanan. Isang kasalanan na pwede mong idalangin para patawarin. Isang kasalanang ayaw na ng Diyos idalangin mo dahil hindi niya napapatawarin. Nakakapagtaka lang sa ating relihiyong nakagisnan, kahit ano ginawa mong kasalanan, ipapanalangin ka pa rin. Di ba? At kuminsan inuutusan pa si Santa Maria para panalangin. At ang nakakaisip-isip ng maganda ay nakakaisip ng maganda, para bang malilito ka rin dahil pag naglitanya na, Reyna ng langit, panalangin mo siya. Torre ni David, panalangin mo siya. Bahay na ginto, panalangin mo siya. Reyna ng mga angheles, panalangin mo siya. Reyna ng kapahampahaman, panalangin mo siya. Reyna ng sukdula ng ganda, panalangin mo siya. Di ba? Pintuan ng langit, panalangin mo siya. Biro mo, pati pintuan, kabanantipan, panalangin mo siya. Pati kaban. Pinanalangin natin, yung pala, hindi tama Sa Biblia, dalawang klase pala kasalanan. Isang kasalanan, worthy of praying pa. Ipanalangin mo pa. Pero isang kasalanan na will not merit God's mercy sapagkat ikamamatay na, hindi na papatawarin ng Diyos, ayaw na ng Diyos, ipanalangin mo pa. Pag ang kasalanan ginawa ng tao, ikamamatay. Bakit? Dalawang klase kasalanan. Isang kasalanang karumal-dumal sa Diyos. Masamang kasalanan. Isang kasalanang naiunawaan ng Diyos na hindi naman masyadong masama para sa Diyos, napapatawad niya. Ang katunayan, pakinggan nyo kay Judas, ganito ang ating mababasa. Ito po yung Judas Tadeo, yung mabuting Judas. Basahin po natin. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch, na ikapito sa bilang mula kay Adam, na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon, na kasama ang kanyang mga laksan-laksang banal, upang isagawa ang paghuhukom sa lahat, at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan. Upang darating ang paghuhukom ng Diyos, upang sumbatan ang lahat ng masasama sa kanilang mga gawang masasama na ginawa nilang may kasamaan. Nakita nyo? Double yun,
double adverb, upang sumbatan ang mga taong masasama sa kanilang mga kasamaan na ginawa nilang may kasamaan. Medyo, meron kasing kasalanan, ginagawa ng tao, nagagawa, hindi kasamaan ang layon. Halimbawa, nagmamaneho ka, may tumawid na matandang uugod-ugod, biglang-bigla, nasa gasaan mo, patay. Yun ba masama yung ginawa mo? Totoo, nagkasala ka laban sa kapwa, pero hindi mo naman sinasadya eh. Ginawa mo man, pero hindi may kasamaan ng pagkagawa. Pakiulit mo yung huli. Upang isagawa ang paghuhukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan. Merong gawang masama na ginagawang may kasamaan. Halimbawa, ikaw ay may asawa. Ano? Mahal mo misis mo. Hindi mo naman talaga gustong pagtaksilan. Minsan, nagising ka sa opisina mo. Pinupupog ka pala ng iyong sekretarya. Nagpapahinga pinupog ka ng sekretarya. Para kang nawala sa sarili, napupog mo rin. Masama o hindi? Masama yun eh. May asawa ka na eh. Pero hindi mo ginawang may kasamaan yun. Hindi mo sinasadya kasi. Hindi mo naman gusto eh. Ang masama, yun talagang pinlano mo, inintensyon mo, lokohin yung asawa mo. Kagaya ng mga pumapatay ng tao na kung tawagin ngayon ni heinous crimes, ano? Na kung magmasakire pati mga batang paslite pinapatay. Yun ang mga masasamang gawa na ginawang may kasamaan. Doble sama eh. Diba? Kaya dalawang klase yung kasalanan eh. Isang kasalanang ikamamatay o wala ng patawad at isang kasalanan na hindi ikamamatay. Tanong, kailan magagawa ng tao yung kasalanang wala ng patawad? Kailan? Pakinggan nyo, sa 10:26 ng Ebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ayun, sabi po ni San Pablo, kung sinasadya natin ang pagkakasala, kailan? Pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala na ang wikang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi ang isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at ang isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway ng Diyos. Kaya po, kasalanan, pagka talagang sinasadya mo, kailan mo sinasadya? Kung natanggap mo na yung pagkakilala sa buong katotohanan na nasa Biblia, naturuan ka na ng buong aral, tapos sinadya mo pa, sinasadya mo, inuulit-ulit mo, hindi ka nababawalan, hindi ka nagbabago, dire-diretso ka ron sa ganong pagsadya, wala na pong haing natitira para sa ganong kasalanan. Ibig ko lang po ipakita sa inyo ang dalawang uri ng kasalanan. Pero meron tao na kahit nakakilala siya ng katwiran, nagkakasala pa rin siya. Kaya lang, hindi yung kasalanang masamang kasalanan. Hindi yung kasama ang ginawang may kasamaan. Pakinggan nyo, sa Ecclesiastes 7:20, ganito po nakasulat. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ito, matuwid na. Gumagawa na ng mabuti. Pero nagkakasala pa rin. Sabi ng Diyos, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Dahil naririto pa tayo sa lupa, nandito ang demonyo, ang masasamang espiritu, ang maraming tukso. Kung minsan di ka makakaiwas, maski na mabuti na ang gusto mong gawin,
on the process of executing God's will, yung mabuti para sa Diyos, sa prosesong ginagawa mo yung mabuti, nagkakasala ka pa rin eh. Di ba? Yun ang sabi ng Biblia. Pero hindi masamang kasalanan yun. Iba yung kasalanang nilakipan mo pa ng kasamaan. Samantalang ito, kasalanang nalakip sa paggawa mo ng mabuti dahil naririto ka sa lupa. Ewan ko kung naintindihan niyo ako. Bibigyan ko po kayo halimbawa. Halimbawa, yung isang bata, barumbado, inutusan ng magulang, nagdabog, tapos nagtatakbo, nilayasan, minumura pa yung magulang niya. Masamang bata, ano? Ay sumunod eh. Ngayon, meron naman isang bata, 4 na taon, o 5, o 6, o 7, inutusan ng magulang, anak, kumuha ka nga ng inumin doon. Kumuha naman, sumunod. Pero sa pagsunod niya, dahil bata pa, naibaksak yung baso, basag. Nakasunod ba? Nakasunod ho? Hindi eh. Pareho lang silang hindi nakasunod eh. Yung tumakbo, hindi sumunod. Pero ito sumunod nga, pero nabasag naman yung baso. Hindi nakasunod. Pero palagay nyo ba, pareho ang hatol sa dalawa? Ay, hindi. Kasi itong isa, sumusunod talaga eh. Hindi niya lang nakaya, nabaksak niya yung baso. Yung isa, ayaw talaga sumunod. Ganun ho ang tao. Meron tao, ayaw talaga sumunod. Pero meron tao, sumusunod. Kaya lang sa pagsunod, kuminsan nagkakabisala siya. Di ba? Sa pagsunod niya, nagkakamali siya. Halimbawa, anak, magsaing ka. Nagsaing nga. Eh kung mo bata, nalibang sa laro, nasulog yung kanin. Sumunod. Pero nagkamali. Ganon din ang ating dapat maintindihan sa pagsunod sa Diyos. Hindi lahat ng kasalanan ay masamang kasalanan. May kasalanan hindi naman natin intensyon na gawin eh. Minsan, yung kasalanan, nakalimutan mo. Nakagawa ang kasalanan. Minsan, yung nagawa mong kasalanan, nabigla ka. Sukat ba naman na ikaw pagpasok ng bahay, minura ka nung kapitbahay mo Ikaw, bigla ka lang gulat. Ba't ka ginanong? Wala ka namang alam na. Di ba kasalanan yun, ano? Gumaganti ka ng masama sa masama. Pero, hindi ibinibilang ng Diyos na napakasamang kasalanan nun. Kasi po, hindi mo naman nabigla ka lang Kaya dalawang klase ang kasalanan. Ngayon, kailangan, malaman natin yung luna sa kasalanan para wag na tayong magkasala ng kasalanang masamang kasalanan na ikapapahamak natin, ikapupunta natin sa impyerno. Yun po ang ating papaksain ngayong gabi. Yung itinatanong ng ating kapatid. Mag-uumpisa na po tayo. Ano yun, introduction? Ano ba yun, ano? Introduction pala, haba namang introduction. Kumbaga naman sa kante, katahaba-habang pasakali bago mag-umpisa. Umpisahan na po natin. Paano tayo maliligtas sa kasalanan? Lalo na kung saang pag-uusap yung kasalanang sabihin na nating mortal. O kasalanan na makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Kasi meron hong sinasabi sa Biblia, ang kasalanang pwede kang ihiwalay sa Diyos Pakinggan nyo. Sa 6:4-6 ng Ebreo, kawa-awa po tayo pag ito ang nagawa natin. Pakinggan nyo po. Sapagkat tungkol sa mga minsan naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Nakita nyo, wala nang pagsisisi ito Tungkol ang wika sa minsang naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabubuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, saka nahiwalay sa Diyos, hindi na sila maaaring mabago pang muli ng pagsisisi.
Yan po ang delikado. Kaya, kailangan malaman po natin, mga kapatid, kung paano tayo makakaiwas o maililigtas o maliligtas doon sa kasalanang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Kasi pag nahiwalay ka na sa Diyos, wala ka na pong pag-asa. Gusto niyong makita yon? Meron nung kasi nagsasabi, ang Diyos daw kahit ano pa ang ginawa mo, hindi ka rin naman niya itatakwil, mapagmahal ika ang Diyos. Ang Diyos pag-ibig. Kaya nga sa Katoliko, kahit anong kagaguhan ang gawin mo sa buhay mo, pag mamamatay ka na, sabihin mo lang, Jesus, Maria, Jose. O, ligtas na raw yun. Para bang ang kaligtasan ay pwede mong biru-biruin na nung malakas-lakas ka pa, hindi mo pinapansin yung batas ng Diyos. Basta ayaw mo sundin batas ng Diyos. Kaya nung mamamatay ka na, hinihika. Hindi nga masabi yung Maria at puro Jesus lang ang nasasabi. Tapos naligas na. Ligtas na yon. Para sa kanila, wala na ang Diyos hindi nagtatakwil. Para sa kanila, ang Diyos, pwede mong biruin. Pwede mo siyang wag pansinin hanggang buhay ka pa, hanggang malakas ka. Pero kung nag-iisip lang tayo, sa pasyon man may sinasabi. Gayon nga ni itong araw, habang ika'y nabubuhay, kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man. Ayan. Tunay na di magwiwika ang Diyos poong dakila, kusa na magpapabaya, matuwid ka at malisya, ay araw mo palibhasa. Ngunit kapag ka nalagot, hiningang lubhang marupok ng katawan mong mairog, ang araw mo'y matatapos, ang iiral ay ang sa Diyos. Todas ka. Tapos na araw mo. O iral na sa Diyos. Akala mo ba, habang panahon, kukonsintihin ka ng Diyos na siya'y biru-biruin mo at ayaw ka sumunod sa Kanya ng buong puso? Pakinggan nyo ang warning ng Diyos, mga kababayan. Unang Kronika 28:9. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso, at maaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit, kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Tanyo, akala nung iba, ang Diyos di marunong magtakwil. Ano hindi sabi sa inyo, hindi marunong nagtatakwil ang Diyos, ano? Pag biniro-biro mo at pinabayaan mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Kanino sinabi ng Diyos yan? Kay Solomon. Alam niyo ho ba kung sino si Solomon? Siya ang pinakamatalinong taong ginawa ng Diyos sa mundo. Pinangakuan pa siya ng Diyos. Wala nang ililitaw na kagaya mo, bago ikaw o pagkatapos mo. Sa dunong, sa talino ni Solomon, nakakausap pati mga ipis, nakakausap pati halaman, nakakausap ni Solomon. Pero,
Yung pinakamatalinong taong ginawa ng Diyos sa balat ng lupa, sinabihan ng Diyos, paglingkuran mo ika ang Panginoon mong Diyos ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Sapagkat sinasaliksik niya ang lahat ng puso, nalalaman niya ang lahat ng haka ng mga pag-iisip. Kung hahanapin mo siya, masusumpungan mo siya sa iyo. Ngunit kung pababayaan mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. O, talungin natin ng Diyos. Talaga bang nagtatakwil ka, Diyos? Pakinggan niyo po sa Kawikaan 1:24. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi, inyong iniwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Nakita nyo, nagtatakwil talaga ang Diyos eh. Tumawag ako, tumanggi kayo, sabi ng Diyos. Iniunat ko ang aking kamay, ayaw kayong makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. Hinamak ninyo ang aking mga saway. Ako naman ang tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manuluya pag ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at pagka ang kasakunaan ninyo ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at ang hapis ay dumating sa inyo, tatawag kayo sa akin, hindi na ako sasagot. Nakita niyo po. Kaya kailangan pag tayong abusado. Kasi pag inabuso mo ang Diyos, hindi siya papayag. Hindi siya laruan eh. Alam niyo, ang Diyos ng mga relihiyon, laruan eh. Maraming relihiyon, ang Diyos nila, laruan. Hindi nila siniseryoso ang kanilang Diyos. Hindi sila natatakot. Kaya nilang, ang Diyos nila ay lansi-lansihin. Diyos, madyong lang naman ito eh. Pasensya ka na, madyong lang naman. Madyong lang nga araw at gabi ka nang andyan eh. Napabayaan mo na yung anak mo, nag-drug addict na kamamadyong mo, tanga. Di ba? Madyong lang nga sabi mo, araw-araw naman wala ka namang kahinto-hinto na Wala ka nang ginawa sa buhay, na-addict ka na sa madyong Diyos, isang siyat lang naman Oo, isang siyat. Yung isang siyat, dadalawahin mo yan pagdating ng araw. Tapos tatatluhin mo. Dadating araw, lasenggo ka na. Ang tawag sa'yo, si Elmon Tomador. Di ba? Sa tumaan, kilala ka. Ay, hindi mo ikakaya ibaksak yung sa magdamag. Punta mo. Yan. Ganyan yan Ay, magbababae ka. Diyos, minsan lang naman ito Pero gaano kadalas ang minsan? Nako, pag inabuso mo ang Diyos, todas ka. Tumawag ako, tumanggi kayo. Ako naman ang tatawa pagka kayo naman tatawag. Sabi ng Diyos. Kaya po, dapat maalarma tayo na hindi lahat ng gagawin nating kasalanan papatawarin ng Diyos. Dapat tayong mag-ingat. At yun doon pumapasok yung ating tanong. Ano ang makakapagligtas sa atin sa kasalanan? Yung tanong ng ating kapatid. Mahalaga kasi yun Maligtas tayo sa kasalanan. Ngayon, tanungin muna natin, bakit ba nagkakasala ang tao? Bakit? Ano sasabihin nyo? At kung yan man ay kasalanan, ay sapagkat kami ay tao lamang. Biro mo kalokohan yun? Ibig mo sabihin, ginawa ka talaga ng Diyos para magkasala? Kaya tao ka, kaya ka nagkakasala?
Ang rason ba kaya tayo nagkakasala dahil tayo tao? Yung ba? Ang dahilan ba kaya tayo nagkakasala dahil tayo'y tao at minenos pa natin? Tao lamang. Biro mong minenos mo yung pagkakalalang ng Diyos sa'yo? Eh sa TV, inaalis yun eh. Di ba? Ano trabaho ang tatay mo? Pintur lang po. Ha? Hindi ka pintur lang. Pintur po. Yan ang Pilipino. O, di ba? Huwag mo lalagyan ng lang. O. Pagka magsasaka lang po. Huwag mo lalagyan ng lang. Dakilang profesyon ng magsasaka. Kung walang magsasaka, hindi lalamon yung abogado, di pa doon sa korte. Di ba? O. Hindi lalagyan ng lang eh. Ngayon, akala ng marami na itanim sa ating isip na kaya tayo nagkakasala dahil tayo tao lamang. Kung ang dahilan kaya tayo nagkakasala dahil tayo tao lang, bakit yung mga anghel nagkasala rin? Basa. O ano naman ang gagawin mo rito? Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghukom. Tinyo? Ayan, anghel nagkasala eh. O di mali yung ating kanta na yon na kaya tayo nagkakasala dahil sapagkat tayo tao lamang. Ayan, anghel nagkasala pa eh. O di kakanta rin sila. At kung yan man ay kasalanan, ay sapagkat kami ay anghel lamang. Nagkasala rin yung anghel eh. Hindi totoo yung katwiran kaya nagkakasalay tao lamang tayo. No. Napakatanga, napaka-impertinente, napakawalang katwiran na kaya tayo nagkakasalay dahil tayo tao lamang. Alam nyo kung ba tayo nagkakasala? Para malaman natin kung paano tayo makakaligtas sa kasalanan, alamin muna natin kung bakit tayo nagkakasala. Basa. Pakinggan nyo sa Henesis, ganito ang ating mababasa. Isang napakagandang kasaysayan sa kasulatan, mga kapatid. Sa Henesis 4 at versikulo 3. At nangyari, nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog, datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papanginoonin niya." Ayun. Kaya pala tayo nagkakasala dahil dun eh. Ito, ulitin ko. Isa-isahin natin, no? Naghandog si Abel, naghandog si Cain. Siguro nabasa nyo ng lahat yan eh. Ng mga nagbabasa ng Biblia. Pero yung handog ni Abel, tinanggap ng Diyos. Yung handog ni Cain, hindi. Nagalit si Cain. Nag-init na maigi si Cain. Namanglaw ang kanyang muka. Lumapit ang Diyos kay Cain. Cain, ba't ka namanglaw? Bakit nag-init ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba mamarapatin din kita? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanay mahahandusay sa pintuan. Oh. At sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa, at siya'y papanginoon sa'yo. Nagkamali ka kasi Cain eh. Alam mo kung ba't ka nagkaganyan? Hindi ka kasi gumawa ng mabuti. Sabi ng Diyos kay Cain, "Cain, bakit ka namanglaw? Bakit ka nag-init? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba mamarapatin din kita?" Ano po ang hindi ginawa ni Cain na ginawa ni Abel? At bakit naging alipin ng kasalanan si Cain?
Kasi hindi siya gumawa ng mabuti. Pakiulit mo nga yung punto na yun. Matatak lang sa kanilang At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nag-init? At bakit namang lawang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papanginoon niya." Kita nyo, ang papanginoon sa'yo yung kasalanan, hindi ikaw ang mamanginoon. Kung gumawa ka lang, Cain ng mabuti. Kaya pala, ang pinakamagandang panlaban sa kasalanan, yung mabuti. Mga kapatid. Kita nyo? Yan ang panligtas sa kasalanan, yung mabuti. Gumawa ka ng mabuti at ligtas ka sa kasalanan. Tanungin natin ng Diyos, alin po ba Diyos yung mabuti? Nagagawin namin. May kanya-kanyang mabuti tayo Di ba? Pag hindi tayo magtatanong sa Diyos, magkakagulo tayo. Bakit? Para dun sa isang tao, ang mabuti ka sa akin, ayokong magmumulis siya sa kapwa. Ayoko ikaw lang hihiram. Para wag kong ang aking kapitbahay, wag kong mapirwisyo, ayoko manghiram. Ganda. Sabi ko, okay yun mabuti na. Pero mo ayaw niyang mamirwisyo. Ngayon, minsan yung kapitbahay niya, manganganak, nang hihiram nung kanilang jeep. Pong Pedro, pahiram naman pong jeep, manganganak misis ko. Kaya nga ako hindi nang hihiram dahil ayokong magpahiram. Mabuti kung alam niya, pansarili yung mabuti niya di ba? Merong kanya-kanyang mabuti ang tao, pero lahat ba lang mabuti ng tao, mabuti sa Diyos? Pakinggan nyo. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Hindi lahat ng mabuti sa tao, mabuti sa Diyos Sabi ng Biblia, may daang tila mabuti sa isang tao, maigi sa isang tao, pero hindi niya alam ang dulo niyaon ay daan ng kamatayan. Hindi niya alam yung palang dadaanan niya, doon na siya mamamatay. Anong katunayan? Hindi lahat ng mabuti sa tao ay mabuti sa Diyos. Sa 6:12 ng unang Korinto. Pakinggan niyo. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Nakita niyo, lahat ng bagay sa akin matuwid, sabi ni San Pablo. Pero hindi lahat ng bagay nararapat para sa Diyos. Hindi lahat ng mabuti ng tao ay mabuti sa Diyos. Kaya ano ang gusto ng Diyos sa tao? Pakinggan niyo sa Panaghoy 3:35. Basa. Nailiko ang matuwid ng tao sa harap ng mukha ng kataas-taasan. Ayun, iliko ng tao ang kanyang matuwid sa harapan ng mukha ng kataas-taasan. Kasi hindi naman yung matuwid sa'yo, matuwid sa Diyos Hindi naman yung mabuti sa'yo, mabuti sa Diyos Ang ugat ng ikapagkakasala ng tao yung hindi niya paggawa ng mabuti. Gagaya ng ginawa ni Cain. Pero, kung gagawa ka ng mabuti, hindi ka pwedeng alipin ng kasalanan o alipinin ng kasalanan. Tanungin natin ngayon ng Diyos, alin po yung mabuti na yung Diyos? Na pag ginawa namin, hindi kami magkakasala at hindi kami maaalipin ng kasalanan. Alin po yung mabuti? Pakinggan nyo sa 7:12 ng mga taga-Roma. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Alin ho yung mabuti? Maliwanag naman ulitin mo, hindi yata nakuha nung iba. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Alin ho yung mabuti? Para sa Diyos, ang mabuti, yung kanyang kautusan. Yung utos ng Diyos ang mabuti. Pagka gumagawa ka ng utos o ng mabuti, hindi ka magkakasala. Hindi ka magkakasala. Magkasala ka man, yung mga mahihinang klase ng kasalanan. Magkasala ka man, hindi yung masasamang kasamaan na sinasabi sa Biblia. Kung ikaw ay manggagawa ng mabuti, alin yung mabuti? Ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Kaya po pag ang pag-uusap mabuti, alin ang mabuti? Yung utos. Yung utos ng Diyos. Yun ho ang sikreto
para wag tayong maging alipin ng kasalanan, maging manggagawa tayo ng mabuti ng Diyos. Hindi mabuti ng tao. Kasi yung mabuti ng tao, hindi ho aprobado yon. Ang mabuti ng Diyos, aprobado yon. Pag yun ang ating gawain araw-araw, maiiwas tayo sa masasamang mga kasalanan. Yung mabuti, yung utos Ano ba yung utos? Halimbawa, sabi sa lalaki, mga lalaki, iibigin ninyo inyong mga asawa, pakukundanganan ninyo ang inyong asawang gaya ng marupok na sisidlan. Yamang sila na may kasama ring tagapagmana ng pangako at ng biyaya, upang ang inyong panalangin huwag mapigilan. Ayun ang sabi sa malalaki. Mamahalin mo yung asawa mo, pakukundanganan mo parang marupok na sisidlan. Ibig sabihin yung lalaki, ang babae, marupok na sisidlan, ikaw ang taga-alalay nung marupok. Di ba yung malakas, yun ang taga-alalay sa marupok. Ang ginawa mo yung asawa mo, ginawa mong anakan. Punching bag, pag nagagalit kay binibirahan mo yung asawa mo, tinatadyakan mo, ha? Ginawa mong taga-linis ng bahay, janitor, taga-ibgib, taga-paglaba, taga-pagluto, naiput ka sa karsulsilyo, ipot pa rin asawa mo pa rin. Lahat, inapi mo na yung asawa mo. Masyado kang masamang asawang abandonado ka pa. Pag kumita ka ng konti, lasing ang hinaharap mo sa barkada ka nandoon. Anong klase kang asawa? Kaya kung kayo babait ganyan ang asawa nyo, nako, kung ako magbuburo na lang ako. Di ba? Kung ang mapapangasawa mo, gagawin ka ng punching bag at gagawin ka pang alila araw-araw hanggang mamatay. Sana kung nung sumumpa kayo sa altar kami po'y magsasama ng aking asawa. Siya po ang janitor, siya po ang manganganak, siya po ang cook, siya magluluto, siya ho maglalaba, labandera siya, plansadora ho siya. Tapos ho, pagka ako'y mainit ang ulo, tatadyakan ko ho siya. Amin. Sana ganun. Hindi naman ganun ang pinagsumpaanan nyo sa altar Ang sabi sa altar, ang ganda-ganda pa naman ng pinaggagawa sa altar, puro lang mga seremonyas na, puro mga arti lang, lalagyan pa ng kordon na ganun. Tapos lalagyan pa ng sing-sing. Tanggapin mo ang aking sing-sing bilang tanda ng aking pagmamahal sa iyo. Ha? Ayan. Babae, tinatanggap mo ba si lalaki na maging kabiyak ng puso? Opo. Ikaw lalaki, tinatanggap mo si Opo. Kayo ngayon, magsasama kayo sa hirap at sa ginhawa. Ha? For better, for worse. For richer, for poorer. In sickness and in health. Until death do you part. Ganda ng pinagbibitawan sa altar. Pagkaraan ng 3 buwan, tadyakan at sampalan ng mga wala kang tarantado ka talaga. Nagsisisi ko, ba't ako sumama-sama sa'yo? Sabi naman ng lalaki, kaya ka lang naman ikaw sumama sa akin dahil sa pera ko. Sabi ng babae, kaya ka lang naman sumama sa akin dahil sa pera ko. Dahil ikaw, iisa lang ang brief mo. Ay, nako. Mamayang konti, batuhan na ng kawali at saka na, ganyan yan Maitatago nyo ba sa akin Araw-araw laman ako ng kalye. Nakikita. Nagpupulong ako sa Santo Cristo sa Guago Yung papunta kami sa San Roque. Yung pinagpupulungan ko, ako'y walang ilaw Doon lang ako nakikitapat doon sa poste ng Meralco na may ilaw sa taas. Bata pa po ako noon Ang totoo, kahit patayin mo yung ilaw, babasahin ko pa rin ang Biblia sa liwanag ng buwan Di pupulong ako. Lalakad ako sa rilis, naglalakad lang ako. Wala naman ako sasakyan nung araw Lalakad lang ako. Makita ko, malayo-layo pa, maingay. Bakit ako, boom, mga pinggan, bang! Sabi doon sa rilis, tama doon sa yung na rilis, yung konti, kawali. Bang! Yung mama na yata ako yung pinagpupulungan ko. Yung pinagtatatapon na yung mga gamit. Nako, nung lumalapit na po. Ala kang marinig, Pedro! Ala kang marinig! Ay, nako. Namurahan. Nung bang nasa altar kayo, pinag-usapan nyo ba yun? Nagagawin nyo? Sa harap ni Santa Maria? Ay, nako, maniwala ka. Tanyo? Ano ang mabuti? Para walang ganon. Para walang patayan ng mag-asawa, walang lasunan. Meron pang asawa nga, paglabas ng lalaki, sabi ng babae, nako! Luwes ka! Huwag ka lang babalik! Matamaan ka sana ng kidlat. Masagasaan ka sana ng pison. Nagalit.
Biro mo, ang pait ng pagsasamang mag-asawa, nung nagliligawan yun, hindi naman ganun yun na. Bulungan ng bulungan yun na. Di ba? At kindatan pa ng kindatan yun. Ngayon ang lalaki yung mata at sigawan ng sigawan. Ba't nagkaganon? Ba't nagkaganon? Di pinasok ng kasalanan yung pag-aasawa nila. Ba't nakapasok ang kasalanan? Sa kawalan ng mabuti. Alin ang mabuti? Sabi ng Diyos, utos. Ano yung utos? Mga lalaki, mahalin ninyo inyong asawa. Pakundanganan ninyo sila gaya ng marupok na sisidlan. Kata mo? Ang babae pala, alalayin. Ikaw ang magpaparaya. Huwag mong bubuntalin. Kung tatadyakan, marupok yan eh. Hindi kahit kailan mo gusto sumiping, sisiping ka sa asawa mo, marupok yan. Oh. Mayroong lalaki, kapapangapanganak ng asawa, inaaraw mo naman uli eh. Magtatanim na naman ng kamuting kahoy ang walang yaka. Ako naman, wala naman kapatapatawad yun, ano? Hindi ba? Kapapangapanganak lang. Hindi pa nagdidimon. Sabi ng lola ko, oy, magparaan ka ng anin. Naririnig ko kasi sa lola ko nung araw yun. Magparaan-raan ka naman ng mga 6 na buwan, makadimon-dimon niyang asawa mo. Ano ba ako lola yung dimon? Ha? Ibig sabihin, makaraos. Ewan ko kung ano yun, ano? Wag naman kayong sobra naman kayo, sabi gano'n. Gano'n, meron gano'n mag-asawa eh. Ano niya ibig sabihin? Sa Biblia, gano'n eh. Sinasabi ko sa Biblia yun eh. Ang lalaki, papakundanganan mo yung asawa mo gaya ng marupok na sisidlan. Pagka inararo mo ng inararo yan, matitibi yan. Matutuyo yan. Di ba? Kasi sa Biblia, gano'n eh, di ba? Meron lalaki kahit may regla asawa eh. Dito sa Biblia, bawal yun. Bawal yun. Nakasasama yun sa babae. Miski sa siyensya nyo pag-aralan, nakakasama yun. Kaya dito, bawal yun eh. Meron, alam ba natin ito? Sa Katoliko ba, tinuruan tayo ng ganon? Pakinggan nyo nga kung nasa Biblia, baka wala eh. Basahin natin. At huwag kang sisiping sa isang babae na ililitaw ang kahubaran niya habang siya'y marumi sa kanyang karumalan. Ayun, habang yung babae marumi sa kanyang karumalan, huwag kang sisiping sa isang babae. Sabi ng Diyos. Ang totoo, inililigtas ka rin dahil baka pati ikaw madamay sa babae. Kung may sakit yun, damay ka. Sa panahong may regla. Yung regla, hindi yung masama yun eh. Yung salitang regla, Kastila po yun eh. Yung regla, ang kahulugan sa Tagalog, batas. Sa English, rule. Rule. Batas na sa babae, buwan-buwan may dating ng bisita. Paglilinis yun sa babae. Di ba? Paglilinis yun ng naturalesa sa babae. Meron lalaki, walang kapakundangan sa asawa eh. Mabuti para sa Diyos yung utos eh. Magsama kayong mag-asawa ng mabuti. Hindi ka maaalipin ng kasalanan. Ang pag-aasawa mo, magiging maligaya pamilya nyo, hindi kayo masyadong away ng away. Siyempre, hindi nawawala yung tampuhan, tatampo si Mrs., tatampo si Mr., hindi nawawala yun. Pero yung batuhan ng kawali, umurahan, sumpaan, na walang niya ka, masagasaan ka na sana, mahulog ka sa bangin, tamaan ka ng kulog, mga ganon, wala yon. Pag alam natin yung mabuti. Kaya po, sinasabi ko lang ito para ipakita sa inyo, iba yung mabuti sa tao, iba yung mabuti sa Diyos. Ang mabuti sa Diyos, yung utos. Ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Yung mabuti, yun ang paraan para huwag tayong maalipin ng kasalanan. At ang kasalanan ay mahandusay. Sa pintuan pa lang, hindi napapasok ang kasalanan. Kung tayo laging manggagawa ng kabutihan ng Diyos. At ang mabuti ng Diyos, yung utos, yung kanyang kalooban. Ayan po. Gusto nyong maligtas sa kasamaan? Mag-aral tayo ng kabutihan. Alin yung mabuti? Kasi, ngayon yung panahon na ito, kanya-kanyang mabuti. Meron yung kanya-kanyang mabuting ginagawa ang tao, kanya-kanyang samahan, kanya-kanyang utos, kanya-kanyang paraan. Meron tatalon. Nakakapanood kayo sa TV nung nagtatatalon na parang mga tipaklong. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! 3 beses daw. Tapos may 3 itlog iinumin. Kay Bilardi yun.
Pero hallelujah, praise the Lord, 3 lundag at lalayas daw ang mga demonyo. Pag tumatalon daw, lalayas ang demonyo. Sabi nila. Kaya, ang lunas po sa mabuti, yung sa kasalanan, yung mabuti. Yun nga yung utos ng Diyos. Alin yung mabuti? Alin yung mga utos? Gusto nyo ho, yun ang isunod natin pag-aralan. Alin yung mga utos? Na utos ng Diyos. Utos sa isang mag-asawa, utos sa magulang para sa anak, utos sa anak para sa magulang, utos sa magkapitbahay, puro utos ang pag-aralan natin. Gusto nyo? Kasi alam ko hindi pinag-aaralan sa Katoliko itong mga utos ng Diyos eh. Ito lang utos na to, hindi pinag-aaralan to eh. 22:5. Pakinggan nyo ha. Sige nga, kayo nga ho magsabi kung pinag-aralan na nyo ito sa Katoliko, itong utos na ito. Basa. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Bakit? Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Amen? Yan ho ba, tinuturo ng pare? Ang lalaki, huwag mananamit ng ukol sa babae. Ang babae, huwag mananamit ng ukol sa lalaki. Sapagkat sino mang gumagawa ng bagay na ito, karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Pero mo, pag sinabing karumal-dumal, naku, napakasama sa Diyos nun. Na ikaw na babae, nakadamit lalaki ka, at ikaw naman lalaki, nakadamit babae ka. Biro mo, ikaw lalaki, naka-lipstick. At pagkatapos yun naman babae, nakababhir na talagang sagad na sagad sa batok at nakapamewang sa kanto at may hawak na sigarilyo. Naku! Ang gumagawa nito, karumal-dumal sa Panginoon, sabi ng Biblia. Yan ba, pinag-aralan na ho natin yan sa ating relihiyon? Pakinggan nyo ha, hanggang bagong tipan, batas yan eh. Basa, pakinggan nyo ha. Gayon din naman, na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katintiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Sabi ng Diyos, ang mga babae sa bagong tipan ho yan, gagayak ng mahinhing damit, may katintiman at hinahon. Pwede ba burles? Pwede ba miniskirt? Kaya nga marami ngayong nare-rape eh. Kasi, ikaw mismo lang aanyaya ng manre-rape. Biro mo naman nagdamit ka nakalabas naman yung kalahati ng bundok ng Mount Samal. Di ba nakalabas? Kung di man nakalabas talaga namang hapit na gano'n. At kitang-kita mo na yung dulo ng bundok ng pinatubo. Tapos ang nipis-nipis ng damit. Tapos hanggang dito lang. Dito. Labas ang pusod, Ganyan ang mga damit ng babae ngayon, labas ang pusod. Tapos, meron naman mahabang ganon. Pero wasak naman hanggang dito. Pagka gumano, kitang-kita mo na rito. Ngayon, ikaw ang lalaking nanonood, ano maiisip mo? Kaya nga kahit sa simbahan, nananalangin yung lalaki. Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos sumasayo, bukod kang pinagpala. May dumaang sexy. Bukod kang pinagpala sa babae. Ay, lako. Ano masasabi nyo? Nagsisinungaling ba ako o nagsasabi ko ng totoo? Nasa Biblia yun Ang babae gagayak ng mahinhing damit, matimtiman at mahinahon, para wag kang pagnasaan ng masama ng lalaki, nasa sayo rin. Para wag kang bastusin, nasa sayo rin. Pero pag salaula ka sa damit pa lang, sasalaulain ka ng lalaki. Ewan ko kung naniniwala kayo. Kung ayaw maniwala, pakialam ko sa inyo. Di ba? Hindi naman tayo magkakamag-anak Pero utang na loob ninyo, binabasa ko ito dahil hindi binabasa sa inyo ito ng pare. Di ba? Kung gusto nyo magalit kayo sa akin. Pwede ho kayo magalit sa akin. Pero, ang hindi ko lang mapapahintulutan, habang panahon na lang tayo, nagre-relihiyon, di tayo natututo ng aral ng Diyos na mabuti. Yun ang dahil kaya tayo alipin ng kasalanan
Kung alam natin ang mabuti, mayroon bang kasalanang magagawa? Yun po ang ibig ko sabihin. At yan ang itutuloy po natin sa susunod. Yung mga mabuti, mga kautusan na mabuti, na panghadlang sa kasalanan. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang tao ay may dalawang klaseng nagagawang kasalanan. Ang kasalanang hindi ikamamatay at kasalanang ikamamatay. Ang kasalanang ikamamatay ay hindi na pinatatawad ng Diyos. Ano ba ang paraan para tayo ay makaiwas sa pagkakasala? Ito ay ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Papaano natin malalaman ang mga kautusan ng Diyos? Yan ay sa pagbabasa ng Biblia at sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Sa mga nais magkaroon ng kopya ng audio Bible na nasa MP3 ni na Sister Luz Cruz at Willie Santiago, tingnan na lang ang link na nasa description box. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.